So today, church, if there is one thing na gustong itatak sa atin ng ating Panginoon, is that everything has a purpose. There will be times, marami pang beses, kung saan hindi natin maintindihan kung bakit tayo dumaranas ng mga mahihirap na bagay. At merong mga times na maki-question pa rin natin si Lord na, Lord, bakit niyo ako binigyan ng ganitong pagsubok? Bakit niyo ako linagay sa ganitong posisyon? But instead of questioning God ng mga ganong tanong, diba, why not question God na sa moment na yon, ano pang gusto niyang matutunan mo? Bakit ka ba niya linagay sa ganong posisyon? At instead of asking those questions ng puno ng doubt, why not ask God kung despite your situation, anong magagawa mo to still be able to serve Him kahit nandoon ka na sa sitwasyon na yon? Why not ask na ganong mga tanong? And again, the Lord is not expecting you to understand, church. He wants you to trust na kahit hindi natin maintindihan sa moment na yon, you will trust, you will obey, and you will follow. So, kung ano man po ang iutos sa atin ng Panginoon, kahit nahirap tayo, kasi natatakot tayo kung ano mang pwedeng maging kalabasan nun, kung anong maging outcome nun, hindi man natatakot man tayo kung ano ang hawak ng kinabukasan. Let's remember na gawin natin kahit natatakot tayo. Let's do it scared. Because may nabasa ako that faith doesn't say what if. Lord, what if I fail? Lord, what if ganito? Lord, what if ganyan? Diba? Puro tayo what ifs. At yung what if na yun, punong-puno na yun ng doubt eh. Doon pa lang, Lord, what if ganito? Na parang wala tayong tiwala sa ating Panginoon. Faith doesn't say what if. Faith says, even if, Lord, kahit na ganito yung pinagdadaanan ko, Lord. Kahit na ang hirap ng sitwasyon ko, Lord. Lord, kahit hindi ko maintindihan kung bakit. You will obey. You will trust. Kasi katulad nga ng sinabi ko kanina, obedience is our job as children of God. And the outcome is God's job. Amen po ba? Hallelujah. So, church, let's do it scared. So we may not be able, pero tatandaan natin that our God is able. So, kahit na marami tayong kinakatakutan dito sa mundo, at minsan yun talaga ang nangunguna sa buhay natin, na yun ang nagiging hadlang kung bakit hindi natin nagagawa yung mga inuutos sa atin ng Panginoon. God is reminding us today na yung panginginig, yung anything that shows us that we are scared, hindi yun sign ng weakness. Hindi ibig sabihin nun mahina tayo. But it is the perfect time for God to show that His strength, His power is made perfect in our weakness. Yun yung mga ginagamit ng Panginoon. Because God doesn't call the qualified. God calls the qualified. God qualifies the called. Sorry. Anong ibig sabihin nun? If God calls the qualified, we wouldn't stand a chance. Wala tayong magiging chance na mapili tayo ng Panginoon. Why? Because we are human. Marami tayong pagkakamali. At lagi tayong nagkakasala day by day. So why would God call us? Kung yung qualified lang naman ang ginagamit niya or gagamitin niya for His glory, di ba? So, yun, ang reminder ng Panginoon sa bawat isa is wag natin gawing yung mga weakness natin na parang, hindi ko to kaya, parang hindi ko to gagawin kasi feeling ko I will fail. Kung yun ang lagi nating iisipin, church, we will not grow sa ating relationship sa ating Panginoon. At mas lalo na, we will not grow in faith kasi dyan pa lang, nagda-doubt na tayo. Ang dami na natin tanong, di ba?
So, ang fear po is something na hindi natin may iwasan. Pero as children of God, wag natin na yun ang lang para hindi natin sundin ang ating Panginoon. So, let's remind ourselves na I don't know kung ano yung magiging kalabasan ng pinapagawa mo, Lord. O kung ano man ang inaalaw nyo sa sitwasyon sa buhay ko, Lord. And I may not understand it now. But church, God, kung paano kumilos si Lord sa buhay natin, it is beyond our understanding. So kahit anong pilit natin na intindihin kung bakit nangyayari sa atin yan, or kung bakit, that's how God works. So parang wag na nating try na o ipilit na intindihan because we will never understand the ways of our God. It is beyond our understanding. But something that we can understand is that He is working it all together for our good. Amen po ba?